Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadakong na sa ating pagsamba sa Panginoon. Sa pasimula po, tayo po ay magkaroon ng ilang minutong pananalangin sa ating mga sarili bilang paghahanda sa gawa ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Tuloy po natin sa mga ang Panginoon nasa templo, ang Panginoon nasa templo, lahat ay tumahimik, lahat ay tumahimik sa Kanya. Tahimik, tahimik sa Kanya. Puri si Yahweh buong puti sa ipasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan. Kasamang malingkod na hinirang napakadakila ang gawa ng Diyos, pinaninibigan ng lahat ng lingkod. Lahat ng gawa'y dakila at wagas, bukod sa matiwid hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gulita na siya'y mabutit na habagin liba. Sa may mapakatakot pagkaisagana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang kapangyarihan ng tinataglay na ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang salita sa ay matapat. Salita sa'y dulot sa mga hinirang mga pinangakong walang hanggang kita. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang taong ay nais na siya'y dumunong, kayawi matakot sa ang Panginoon. Sa patuloyin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. Hindi po natin Sister Betty para sa panahon sa pagbilang sa panahon.
Ganun mga po sabi na po. Tayo po magpuro sa Panginoon. Hanggang po ba tayo magpuro sa Panginoon? Tinadya na napakabuti ko ng ating Panginoon sa ating buhay. At alam natin kaya nandito tayo dahil alam natin na sa Panginoon ang pag-asa natin. Amen po ba? Sabi nga rin sa Philippians chapter 2 verse 9, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Paraparan po natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Yan. Sino po nananampalan tayo sa Panginoon na magagawin siya ngayong umagang ito? Nataas kang kamay. Taas po natin ating kamay. Yan. Yung mga prayer po natin sa ating Panginoon ay masasagot po niya. Amen po ba? So tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po magpuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. We speak to your name, O God. We know that you are here in this place, Lord Jesus. Use us, Lord God. Mighty Lord Jesus. Let's speak, Jesus. Our spirit and over every heart and every mind. Cause I know there is peace within your presence. I see peace. I just want to speak the name of Jesus. Let's praise God. Every heart addiction starts to burn. There is hope and there is freedom. I speak to Jesus. I speak to God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Declare it to God. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. So this is from the mountain. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, come on. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, your name is power. Your name is power. Your name is healing. At tayo humay sa Panginoon. Your name is life. Let's declare.
Oh, Holy God, your name is Jesus. Shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, declare to God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Let us speak in the name of Jesus. That every knee shall bow down and every tongue shall confess that you are Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pangungunam sa Panginoon. So Jesus on the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus come and round me, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus come and find me, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus come and find me, I speak the holy name, Jesus. Amen. Pagod po, Panginoon. Tunay po, sa pangalan natin, Panginoon, may kapangyarihan. Amen po ba? Sumagot pa kayo ng amen. Amen. Sa pangalan po natin, Panginoon, may kagalingan. Amen po ba? Amen. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. Awitin po natin. Patuloy po natin sa ating Panginoon, mga pangangailangan natin, yung ang Panginoon ay lagi po nandiyan sa tabi natin. May I know Jesus more and more. Don't leave me all night long. Take over. Come within me.
abiding I pray. Here I am longing for you. Hallelujah, Lord Jesus. I need your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Let's right now. Take over. Come within me, I will run on eagles. Come within me, as my life, all my life. Take over, Lord. Come within me, and I will rise on eagles' wings. Lord God, Panginoon, mabuhay ka, Panginoon, sa buhay namin, Jesus. Panginoon, ikaw maghawak, Panginoon, ang kinabukasan, Panginoon. We don't know the future, Lord God, but I know, Lord God, kung kasama ka namin, Panginoon, alam po namin, Lord God, na lahat ng bagay, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon, ang aming lakas, Lord God, ibigay namin sa iyo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pangunguna mo sa bawat isa, Panginoon. We will rise on eagles wings, Lord Jesus. And maraming salamat, Lord God, sa patuloy na pagpuntik mo, Lord God, sa amin, Lord Jesus. I will rise on eagles wings. Lord, live in me. Lahat po tayo mawag sa Panginoon. All my life. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, binibigay ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw na imamuna sa akin, Panginoon. Yung mga bagay ako, Lord God, na hindi ko alam ko anong gagawin ko ng Panginoon. Dalangin ko, Lord God, ikaw ang mamuna. Panginoon, upang magawa ko yung nais mo, Panginoon. Lord Jesus. All my life, take over. Come within me, I will rise on eagles' wings. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, dahil ang ating kami ang ligni ng eagle wings. Kami tama po, Panginoon, sa aming Diyos na siyang sabi ng Panginoon ito na kami ay kakampay na kasing lakas ng agilang kami ay tatakbo ngunit hindi napapagod. Dahil ito nga po yung aming Diyos na lagi namin kasama na nako sa amin. Na kami ay iyong sasamahan sa mga kami pumaroon. Kaya salamat po sa katotohanan ng iyong mga pangako. Salamat po sa katotohanan na ikaw ang Diyos na pinutugon ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na siyang nagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad.
Ikaw ang Diyos na napagtalina. Ikaw ang Diyos na napagmahal. Ikaw ang Diyos na nakakaunawa ng aming mga kalagayan. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod, na kami ay patawarin, na kami ay kahabagan, na kami ay kahawaan. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diyos noon, ngayon, at sa darating na mga panahon. Kami ay narito sa iyong harapan, sa iyong ay nagpapakumbaba, nagpapalinis, hinihingi ng iyong pagpapatawad sa anumang mga karamihan ng aming mga puso, ng aming mga isipan, dala ng aming mga pagkakasalang nagawa. Ito nga ay aming nasadya, o di namin sinasadya, na naisip, nasabi, nagawa. Mga bagay na meron kami mga ugali na hindi karapat-dapat kagaliin bilang mga anak ng Panginoon. Mga bagay na aming inisip, mga bagay na aming ginawa na hindi dapat namin gawin. Salamat po sa kapatawaran dahil sa iyong pangako. Salamat po sa iyong paglilinis. Salamat po sa katiyakan na kami ay limang tinatayan. Salamat po sa buong isang linggong nakalipas. Kung paano mo kami sinamahan sa amang kami pumaroon. Kung paano mo kami pinalila at pinabayan. Kung paano mo ipinubad ang aming mga pangailangan. Kung paano binigyan mo na kayo tagumpay ng bawat gawa ng aming mga kanal. Kung paano ka gumamit ng mga tao para matugunan ang mga pangailangan namin. Kung paano mo kami binibigyan ng karunungan. Kung paano mo kami binibigyan ng kalakasan. Kung paano mo kami binibigyan ng kasiyahan sa kabila ng mga problema o alalahanin mo. Ibig salamat, Panginoon, sa inaalaw mong kami ay makaranas ng iba't ibang klase ng mga pagsubok sa buhay. Salamat dahil nangako ka, hindi mo kami bibigyan ng anumang pagsubok na hindi namin kaya. Na kung sakaling kayo dumating sa aming buhay, bibigyan mo kami ng lakas upang ito'y aming mapagtagumpayan. Salamat dahil sabi mo magalak kami kahit sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok ay kaparaanan upang kami ay patatagin sa aming mga pananampalataya. Salamat dahil minsan hindi mo po pinarana sa amin na kami ay magumol mula sa mga problema kami. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na kalayaan na kami ay patuloy na makapanambahan sa Diyos Espiritu at Katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na paggawa at pagkilos sa mga anak, Panginoon. Salamat po sa iyong katugunan sa aming pagkailangan. Salamat po sa bawat pamilya, sa bawat individual na iyong pong dinala sa aming kalagitnaan at sa mga dadalhin mo po, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng iyong gawain sa bawat panalangin, sa bawat pag-aawitan, sa bawat mga sa pagkakaloob, maging sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. At patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo, maging aming bayang Pilipinas. Patuloy namin pinagkakatiwala ang aming Pangulo, ang aming Vice Pangulo, ang aming po mga cabinet members, ang ating po mga mambabatas mula sa Kongreso at Senado, ang aming po mga kapulisat kasandaluhan, ang aming po mga local government, ang mula po sa aming mayor, council, kagawad, kapitan, naging sa bawat homeowner sa association sa ibang lugar, naging sa lugar nito. Aming po patuloy na pinagkakatiwala ang karunungan nagmumula sa iyo sa maranasan ng bawat mga leaders upang magampanin po nilang iniatas ng tungkulin sa bawat sa kanila. Maging ang patuloy po ang mga Philippine Army, maging ang Philippine Navy, na siya po nagbabantay sa aming pong karagatan. Patuloy mo po silang bigyan ng mahabang pangunawa at pagpapasensya sa mga sitwasyon na kailangan mga encounter. Ang patuloy na pananakot ng China Panginoon sa West Philippines sa Panginoon. Dalangin po namin na huwag mo pong hayaan na sa pamagitan ng kalang pagbubuli ay mapikon po ang mga kasundaluhan namin at gumanti ng hindi nararapat, Panginoon. Kaya tulungan mo po, Panginoon, na ang namamahala, Panginoon, sa usapin na ito ay sa pong tumugon sa usapin ito, Panginoon, upang makita po ng China ang kanila pong at tunay na boundary regarding po sa kanilang pananako, Panginoon. Dalahan ko po, Panginoon, patuloy mo pong tulungan
ang bawat mga anak mo sa iba't ibang mga hamon, sa nakalapong nararanasan sa kalapong buhay bilang mga anak mo, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po ang kanilang mga paghahanap buhay, ipinagkakatiwala ko po ang kanilang mga anak sa pag-aaral, ipinagkakatiwala ko po ang kanilang mga pangailangan sa bawat araw, sa kanilang transportation, allowances and tuition fee, Panginoon. Bigyan niyo po rin sila ng karunungan sa kanilang pag-aaral, bigyan niyo rin po sila ng katsagaan, tulungan niyo po ang kanilang mga magulang sa kabila ng kanilang naranasan kapaguran na hindi po mahinto sa paghanap buhay para po sa pangailangan ng mga pamilya. Dalahan ko rin po, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho na rin nakasumpong po ng mga trabaho at ang mga nagtatrabaho ay patuloy na maging tapat sa kanilang sa trabaho. Dalahan ko rin po, Panginoon, maging ang aming pong kalagayan ng aming ekonomiya, sa aming pong mga suliranin, sa aming pong mga agrikultura, dala po ng mga patuloy na pagbuhos ng ulan, dala po ng mga habagat, ang muling papasok na bagyo, Panginoon. Kailangan po namin ang aming mga kababayan na patuloy na dumaraan sa Panginoon sa bahang lugar, Panginoon, mga namatayan dala ng landslide, mga nawalan ng pananim, dala po ng pagkabaha, mga nawalan ng tirahan. Lord, mahabag po kayo sa kanila. Nawa sa ganitong mga sitwasyon, lubusan po nilang makita at maunawaan na kailangan kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kailangan po nilang ipagkatiwala sa iyo ang kanilang buhay, ang kanilang pong mga ari-arian, ang kanilang sitwasyon po ng kanilang mga buhay, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na mayaman, na kaya mo pong i-provide ang kanilang mga pangailangan. Gaya po ng iyong sinabi, nakuunahin lang namin hanapin ang pagharian mo kami at kung susundin namin ang iyong mga kalooban. Ang sabi mo, idaragdag mo po ang aming mga pangailangan. Ipagkakalaw mo po ang aming mga pangailangan. Naniniwala kami na kayang po ipagkaloob ang mga bagay na iyon. Ang kailangan lamang po namin ay ang unahin na Panginoon kayo hanapin at pagharian kami at sundin ang iyong kalooban. Patuloy po namin ipagkakatiwala ang gawain mo, ang online prayer meeting every Wednesday, ang aming pong home Bible studies sa iba't mga lugar. Dalangin din po namin ang aming pong pananambahan, maging ang aming pong Sunday school sa mga bata, maging sa adult, Panginoon. Dalangin po namin, ikaw po ang siyang sumaamin, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan, kaunawaan, sa iyong pong plano sa aming buhay, sa iyong naisin, sa iyong gawain sa lugar nito, at pati sa bawat mga home Bible study. Ikaw po ang siyang kumatat po ng bawat pangailangan ng bawat pamilya. Patuloy namin pinagkakatiwala ang maraming mga anak mo na hindi namin nakakasama. Alam mo po ang kanilang mga pangalan, alam mo po ang kanilang mga kalagayan, alam mo po ang kanilang mga sitwasyon. Lord, kahabagan mo po sila, tulungan mo po sila na maging mapagtagumpay ng mga anak mo. Huwag mo pong hayaan ang kahirapan, ang karamdaman, o ano pong mga problema, Panginoon, ay maaaring makapaglayo sa kanila sa iyong piling, Panginoon. Bagos, makita po nila na sa ganang mga pagkakataon ay mas lalong higit silang lumapit at magtiwala sa iyong nagagawa. Salamat po, Panginoon, sa iyong panatubol sa aming panalangin. Salamat po sa iyong patuloy na pagsama sa amin. At salamat po sa iyong patuloy na gagawin at pagkabay sa kabuhan po ng iyong gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor
of what the Lord has done for us. Give Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon at ito masutumpungan mula sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 12. Unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 12. Yan. Gusto kong tawagan si Sister Christine. Sister Christine. Para maaaring kami sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Ito nandito na. Babasahin nyo na. 1 Peter chapter 1 from verse 1 to 12. Mula kay Pedro, apostol ng Jesucristo sa mga hinirang ng Diyos na nakikipangmayan sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa upang kabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Napuspos nawa kayo ng pagpapala at kapayapaan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakanta natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay panararaanan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay panararaanan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dalakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibigay ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumataw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaanin na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasan ito, nasusing na siyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kalooban na itong nakalaan sa inyo. Sinuring nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahon ito ay tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatanungin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, pinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginawa nila sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Ang Diyos ang magpalat sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede tayo makapo. Hindi, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagsimula ng last Sunday ng ating pong serye ng ating pong pag-aaral sa aklat ng Pedro o ng Pedro, na kung saan ay tinalakay po natin ang ilan sa mga from verse 1 to verse 5 ay tinalakay natin yung kahalagahan ng pagiging banal bilang isang anak ng Diyos. Sapagkat ang sabi niya, kayo ay magpakabanal sapagkat ako ay banal. Ang gusto ng Diyos na kung ano siya dapat maging tayo. Kasi nga sinabi rin naman niya
na para lubusang makilala, no, ng mga tao na kayo na tunay na mga anak ko. Makikilala nga lang dahil sa isang tunay na anak na tayo ay mga anak na kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. At nakakita rin natin sa ating pag-aaral na yung mga pagpapala sa kanyang muling pagkabuhay. At ano yung pagpapala na yun? Nakita natin yun sa ipag-aralan natin yun sa verse 3, sabi dyan, purihin natin ang Diyos sa taman ng ating Panginoon Kristo dahil sa laki ng habag na sa atin, kayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yesu Kristo. Sabi, tayo'y muling isinilang. Yung sinasabing isinilang hindi sa physical na pangatawan, kundi sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Ang bagong buhay na yan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Dahil si Kristo ay namatay at sa ikatlong araw ay muling nabuhay, at yung malaking pag-asa na sinasabi dyan ay yung pag-asa na ikaw at ako pagdating ng panahon, if ever, na tayo ay mamatay before dumating ang Panginoon. Yung kanyang muling pagkabuhay ay sa muling pag-asa natin dahil tayo ay muling bubuhayin pagdating ng panahon. Dahil ang sinasabi niya sa 1 Thessalonians chapter 4. At ano pa yung benepisyo? Sabi pa dyan sa verse 4, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Meron na ba kayong nakitang kayamanan sa mundong ibabaw nito na walang kapintasan? Meron na ba kayo nakitang kayamanan sa mundo dito na walang kapintasan? Na posibleng hindi maluma, posibleng hindi masira. Lahat ng bagay dito ay pawang sa una bago. Masarap gamitin. Pero habang sumatagal, naluluma, nasisira, nagkakaroon ng depekto. So, ang sabi na, nakakamtan natin sa kayamanan walang kapintasan, di masira, di kukupas. Ang kayamanan iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. So merong nakaantay, merong nakahandang kayamanan sa langit na hindi masisira. Kaya bakit nga pa ba tayo mag-iipon o mag-iipok ng kayamanan sa mundo ito? Nasabi na huwag kayong mag-iipok ng kayamanan dito sa lupa dahil ito ay masisira, kakainin ng tanga. Yung sinasabing tanga, yung kalawang, pwedeng mawala, pwedeng manakaw. Pero yung kayamanan, sabi maghanda kayo ng kayamanan doon sa langit. At yung kayamanan yung sinasabi doon sa langit niya, na ating inihanda nito, yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung ating kung paano tayo gumagawa bilang isang anak ng Diyos. Na kung saan ginagawa natin para sa kalwalatian ng Diyos, para sa kapurihan ng Diyos, yun ang mga bagay na inihahanda natin, no? Na kayamanan sa langit. Pagkakit natin tayo ay bibigyan ng corona. Susuotan ng corona. At sabi na doon sa langit ay ang maaapakan mo, ang mahawakan mo ay dingding ay ano? Dalisay na dito. Yun ang sinasabing kayamanan. Ang verse 5, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Ang benepisyo ng ating pananampalataya ay naroon yung pag-iingat ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Iingatan tayo. Samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan ihayag sa katapusan ng mga panahon. So, meron tayong assurance na once na tayo ay naging mananampalataya ng Diyos, ay meron tayong assurance na meron tayong pag-asa na tayo bubuhay pagdating ng panahon, meron tayong kasiguraduhan na tayo ingatan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ano pa sabi diyan? Meron tayong kayamanang nakalaan doon sa langit. Yun ang mga benepisyo na nakikita natin dito na sinasabi, once na tayo ay
Sumampalataya dahil sa laki ng habag niya sa atin tayo sinili sa isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yun ay makakaranas kami ng mga taong tunay na ang kanyang buhay ay pinagkatiwala at sinukot sa Panginoon. Dahil sinasabi nga sa Mateo, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay maligtas. Kundi yung lamang gumagawa sa sumusunod sa aking Ama. Masusunod sa kalooban ng aking Ama. So as we continue sa ating pag-aaral from verse 6 up to verse 12, ang sabi sa verse 6, ito'y dapat ninyong ikagalak. From verse 5, sabi niya, sapagkat kayo'y sumampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaan, ihayag sa katapusan ng mga panahon. And verse 6, ito'y dapat ninyong kagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Meron tayong inihintay, in verse 5, na nakalaan, na iahayag patungkol sa ating kaligtasan. Pero, sa kabila ng ating pag-aantay, ay mayroong bagay na may experience tayo. At yung experience na yun, sinasabi niya dyan, na bagamat ang sa paunang salita ay dapat ninyo, ngunit ito'y dapat ninyo ikagala, bagamat, yun, bagamat ang mahirap yun. Ito'y dapat ninyo ikagala, bagamat, yun, maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sino naniniwala sa inyo na once na tayo ay o nagkaroon ba kayo ng kaisipan na para tayo ay makaiwas o mahinto na yung maaaring sinasabi natin kamalasan, yung kahirapan, yung karamdaman, tatanggapin ko na si Kristo. Kasi sabi, once na itinanggap mo si Kristo, mawawalan ka ng problema. Sino nagsabi? Sino meron mga ganong kaisipan? Kaya nitinanggap si Kristo dahil para mawalan na kayo ng problema. Ha? Tapos tinanggap niyo ang Panginoon, tapos ngayon maaaring nagsisi ka sa pagtanggap sa Panginoon. Akala ko pa wala nang problema, pero sunod-sunod. Dati-dati wala namang mga sakit ang apo ko, mga anak ko, bakit ganyan? Tapos dati-dati na hindi kami nauubusan ng pera ngayon. Wala na kami pera. Nawalan pa ako ng trabaho. Parang sinisinipan din. Sinisimupan sa iyo, bakit tinanggap mo si Kristo? Pero, pansinin natin yung sinabi rito. Na tayo mga sumampalataya sa Panginoon, habang tayo ay naghihintay ng kaligtasan ng nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon, ito'y dapat ninyo kagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng panandalian o ng maikling maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Sabi, iba't ibang pagsubok. Maaaring yung dati-dati ang pagsubok mo lang, wala kang trabaho. May wala kang trabaho, may sakit pa anak mo. Tapos, may sakit pa nga anak mo, tapos dumating pa si Judith. Si Judith, no? Kadami-dami naman problema niyan. Wala ka ng trabaho, nakasakit pa anak mo, tapos dumating pa yung mga bills mo, no? Iba't ibang klase ng pagsubok, pero all things work together for good, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, nangyayari sa atin, hindi natin pwede sabihin na hindi alam ng Diyos. Dahil laman ng puso't isipan natin alam ng Diyos. Bilang ang ating mga balahibo, buhok, alam ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa atin ay alam ng Diyos. Bagamat iba't ibang klase nga, gaya na sinasabi, nalinig kong binabanggit sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na ang bawat isa atin may kanya-kanyang iba't ibang pagsubok, pero hindi hahayaan ng Diyos na ikaw subukin, na hindi mo makakaya. Kung sakali ito'y dumating, bibigyan ka ng lakas na pagkay na pagtagumpayan. May iba't ibang pagsubok. Iba-iba lang nga yan. Dahil hindi pwede pare-pareho. Kung may pagkakapareho man minsan, pero pagsubok pa rin yun. Pero salamat, sabi diyan, dapat hindi kagalak, bagamat maaring magdanas muna kayo ng maikling panahon ng pagsubok.
Sabi nga sa aklat ng Roma chapter 5 verse 2, through whose grace genuine gain access by faith into the grace in which we know, stand and we rejoice in the hope of the glory. No? So titingnan din natin sinabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10. 1 Peter chapter 5 verse 10, sabi doon, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay na di makiklinag, sa rinang humilang sa inyo upang makibahagi o makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwatian kasama ni Kristo. Sabi, after nang kayo ay makaranas ng negatibo. Pagkatapos niyong magtiis ng maikling panahon, ano yung kasunod nun? Yung, sabi niya, maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ang magpapala at isang magbibigay sa inyo ng kaganapan ng katatagan na isang sarili matibay na di nasisino. So, hindi naman habang panahon, lagi tayong problema o laging hindi naman tayo lagi yung gulong. Huwag naman salayin tayo parang gulong na lagi na flat na tayo nasa ilalim. Hindi naman ka na sa lagi na yung tayo nasa ilalim na gulong tayo. Dapat yung gulong is parang hindi ikot lang yan. Minsan nandun ka sa ilalim, minsan nasa gilid, minsan nasa taas. No? Huwag lagi nasa ilalim, kawawa naman tayo. Huwag natin hayaan, sabihin, hayaan lang natin yung problema. No? Dadaan lang din niya, pero huwag natin hayaan, huwag tayo mag-stay doon. Dapat dinadaanan lang natin ang problema. Diba sabi nga may awitin, tawanan mo lang ang yung problema. Sabi ng awitin, diba? Pagka kasi pag hindi mo naman talaga tinawana, ay masisira din naman ang ulo mo. Sa Santiago chapter 1 verse 2, sinabi rin po naman doon, Santiago chapter 1, verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Ayan ang malinaw Magalak daw tayo pagka tayo ay dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok. Hindi mo yan, magalak pa tayo. Pero bakit nga ba sinabing magalak? In verse 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At ang sabi pa sa verse 4, na dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Rejoice in the Lord always, I say rejoice. So magalak. Bagamat hindi naman tayo siguro parang mga yung mayroong konting kulungbing. Nag-spread na maraming may problema na, yan na parang nagagala ka pa, tuwan-tuwa ka pa. Pero yung kagalakan mo yun, kasi alam mo naman, yung kagalakan mo dahil kasama mo ang Panginoon sa problema na yun. And then another thing, sabi po doon, in verse 7, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Hindi naman ang inyong pananampalataya na higit ka sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakila at pararangalan sa araw na mahayag sa Jesucristo. Pansinin natin, yung ginto, bagamat nasisira, ay pinararaan sa apoy para daw makita yung tunay na kagintuan. Bagamat pagka pupunta ka sa Ongping, nung ako ay purchaser pa sa Cardinal Ceramics, at ako ay napapasit ito, wala naman akong perang pambili doon sa mga gold na sinasabi na yun sa Ongping. Kaya nakikita mo yung malaking bilao na mayroong tubig at may mga nakalubog na sinasabing ginto, na meron pa sinasabi doon na meron pang kalamansi, meron pang suka, na parang makakita ba kung talagang, kasi kung daw yun ay hindi ginto, possible yun ay namumuti siya. No? So pangihikayat yun para bumili ka. Kaya naman
siguro kung totoo man yun, wala ka namang pambili, hanggang silip ka lang, hanggang tingin ka lang. So, ibig sabihin dito, kahit itong kaparaanan nila para makita ito ng tunay na kagintuhan, ay the same din sa atin bilang mga mananampalataya. Ang sabi nga roon, gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinalaraan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Dito makikita yung tunay na pagiging totoo. Kristiyano. Yung totoo na kaya mong ipaglaban si Kristo. Kaya mong ipaglaban ang iyong pananampalataya na kahit hindi ka na magkaroon ng trabaho. Huwag lang yung ikaw ay susuhulan o gagawa ng bagay na para magkaroon ka ng trabaho o meron bagay na iuutos sa iyo na maaaring maging labag sa iyong kalooban. Na maging sa tingin mo ilabag sa kagustuhan ng Diyos. There are times sa buhay ng mga maraming tao na para bagang pikit mata na gagawin na siyang bagay magkaroon lamang ng trabaho. Na kahit mawalan ka ng masasabing kikitain, huwag ka lamang dumaan sa ganyung proseso, no? Na maaaring makakalito, na maaaring nagagaya ka, nagagaya mo ang Panginoon dahil sa ginawa sa iyo, o gagawin mo para sa ibang tao. So, ang sabi nga ay, kailangan natin maging totoo sa Diyos. Kailangan natin maging totoo sa ating kapwa. Kaya kailangan natin ipaglaban yung tunay na pananampalataya. Na kahit tayo ay dumating sa panahon na tayo ay maaring magutom, wala nang makain, wala nang kahirapan, tayo ba ay magpapatuloy pa sa pananampalataya sa Diyos. Last Sunday, meron akong i-share sa ilang mga taga rito, nag-iwan ng apisados, na isa sa mga inaanohan ko, pinupuntahan ko, na naging ano sa akin, medyo parang dinamdam ko, parang nagano ako, sa rin yung parang humingi ako ng sorry sa Panginoon kagabi, hanggang kanina madaling araw. Kasi yung na-share ko na yun, hanggang kahapon, ay hindi ako nakapunta rito. Kasi bigla naman naman sa isipan ko yung bagay na yun na binanggit sa akin. Na para bagang sana mag-go ako kahapon. Pero na-realize ko, naisip ko yung sinabi sa akin na para bagang baka mag-feedback ulit, baka bumalik ulit, baka masabi ulit. So para bagang dating sa akin ngayon, kailangan ba akong mag-message sa kanya kung pupunta ako, kung dyan ba kayo, kung wala kayong ginagawa na bagay na hindi dapat makita. So parang sa ganung bagay, na-realize ko na from 2003, from Igay, at to present, doon sa mga salita ba niyo, kailangan ko ng, kasi doon lang ako medyo na, medyo na ano ko din, kasi ang tagal ko na dito eh. Pero yung mga ganang first timer, mga ilang beses mo lang nakakahalubilo, tapos yun yung tinanggap ko nga yung sinabi sa akin doon sa aminan eh. Kung kaya mong pakainin ng pamilya ko sa loob ng 1 linggo, kahit walang araw, kahit araw-araw magkaroon tayo ng panambahan, magsisimba ako sa inyo. Yung challenge sa akin ngayon, na kung araw kung kaya mong pakainin ng pamilya ko, sige, magsisimba ako sa inyo. Pero bakit itong narinig ko na parang hindi ko pero nangihingi ako ng sorry sa Panginoon kagabi kanyang madaling araw sa aking mga prayers. Sabi ko sana huwag mong hayaan na itong mga napakinggan ko na ito ay mag-ano sa akin. Kasi mahal ko yung gawain mo at ayaw ko sila yung maging dahilan. So,
Kaya itong minsan talagang yung message hindi lang sa inyo. Even sa akin mismo yung bibigay ng message. Sa akin pa lang, minsan tumaano na kaagad eh. Tumatama eh. No? Kaya yung sinasabi dito na bagamat gayon din naman sa inyong pananampalataya na higit sa binti pinaralan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat sa gayon kayo'y papupurihan yada kaya para sa araw ng mahayag sa Yesu Cristo. Sana kung ano man yung mga darating na hindi maganda sa ating pandinig, kung ano man yung mga darating na hindi maganda sa ating buhay, kung paano man tayo maaaring pabagsakin, palugmukin sa iba't ibang klase ng pagsubok, sana manatili tayo nakatayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Huwag tayong give up, samantalang sabi nga doon panandalian lamang. At yung sinabi ko rin sa 1 Peter chapter 5 verse 10, na batapos ng matiis, ang umatling panahon ng pagsubok, yung kapalit noon, yung sinabi ng Panginoon doon, yung kapanatagan, yung katiyakan sa Panginoon, yung benepisyo naman noon na maaaring ating matanggap. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit sa inibig ninyo, hindi pa rin niyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakan, di kayang ilarawan sa salita. I hope na ang bawat sa atin may kagalakan sa nangyayari sa ating buhay despite na may mga problems and trials. Sa kabila ng hindi nga natin siya nakikita, minsan pa, pero pinaniwalaan natin na pinampaltayan na natin siya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mapapalad ang mga taong naniwala sa akin sa kabila ng hindi pa nila ako nakikita. Huwag tayong to see is to believe. Dahil to see is to believe. Ako nga, antayin pa natin makita si Jesus bago pa natin panampalatayanan. Hindi na darating yung panahon na yun. Darating yung panahon na yun pagka tayo namatay na. Ang problema, kung ikaw namatay, hindi pala ka sa Panginoon, hindi mo siya makikita. Kasi nasa impyerno ka na. Ha? Kung isa makikita. Ngayon pa lang, dapat paniwalaan mo na siya. Kaya masabi, salamat. Sa kabila na hindi niyo pa siya nakikita, pero pininiwalaan niyo na siya. At dahil dito, nag-uumapaw, na sa inyong puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita. Yung kagalakan di kayang ilarawan ng salita, yung para baga yung ninanamnam mo, na sana yung bagamat hindi mo panganak tayo, kamag-anak ninyo. Sa matagal na panahon po, how many years, halimbawa, hindi siya, bigla kayong binisita. Di ba, andun yung surprise, nakita niyo siya, at yung expectation niya na ganito ang itsura niya, eh hindi pala ganun. Huh? Mas guwapo pa pala siya, o mas maganda pa pala, kala mo ganito lang siya. Yeah? So ganun din yung kaya nga may awit yung face to face with Christ my Savior. Dahil kung panahon makikita natin siya ng mukha. Yeah? At ang sabi dyan, sapagkat inanin na ninyo ang bunga na inyong panampalataya, ang inyong kaligtasan, tungkol sa kaligtasan ito, masusi, nagsisiyasat, nagsusuri ang propetang humulat sa kaloob ng itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito nangyayari ang panahon ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasakala ng paunang ipahayag sa kanilang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nung kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito narinig ninyo ngayon sa mga kanapangaral ng mabuting balita. Nagsalita sa inyo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sinugod sa kanila ang buhat sa langit, ang mga katotohanan ito ipinanilitan maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Yung kapanabikan, yung kapakinabangan, na dahil sa ibinigay sa atin ang kapahayagan patungkol sa mga tinis ni Kristo para sa atin. At sana dumating ang panahon sa ating patuloy na pag-aantay. Dahil sabi nga, ang ating tahanan ay hindi sa mundo nito. Ang ating tahanan ay sa langit. Tayo ay mga malalakbay lamang sa lugar, sa lupang ito. Kaya dapat
mas pinaghahandaan natin yung sa kabilang buhay. Hindi yung sa mundo ito na ating ginagawa. Dahil ang lahat ng bagay ay pansamantala lang. Lahat ng bagay ay masisira, lahat ng bagay ay maluluma, lahat ng bagay ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos, kailanman ay di tatakas. Let's pray. Mahabaging Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita na iyong pinahayag sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong pagpapaalala sa katotohanan na kami natunay na nampalataya sa iyo. Ang nais mo ay kami maging banal tulad mo na ikay banal. Salamat sa pag-asa na binibigay mo sa amin. Sa pagdating ng panahon, kami rin ay muli mong bubuhayin. Salamat po sa pag-asa na ibinibigay mo sa amin. Ibinibigay maikling pagsubok na maaaring maranasan namin yung kapalit nito o yung kaginhawahan. Yung tunay na kaganapan na inihahanda mo sa amin kalamanan diyan sa langit. Salamat dahil pinakita mo sa amin na ang yaman sa mundo ay panandalian lang. Ang yaman sa mundo ay pwedeng nawala at masira. Ngunit ito inihahanda mo sa amin pang walang hanggang kayamanan na hindi kayang sirain, hindi kayang manakaw. Ibo ng tayo sa mga. Salamat po Panginoon sa katotohanan. Ibigay mo sa amin, nakabagay kaawa mo sa amin. Kami ay niniwala ng pagkaya sa iyo sa kabila hindi ka pa namin nakikita. Ngunit ang kaganapan ko Panginoon sa iyong pagbabalik, nakita ka namin ng mukha. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Tayo po natin tumayo, tayo po dahil ako sa ating po pagkakalog, ulitin po natin ang Dr. Ria at natapos po niya. Ilimin natin ang Sister Lucy para manalangin sa ating talaga. Anak Espiritong Banal ng mamataong nilalang at ng tanang sa kalangitan. Pinasasalamatan, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami binibigyan, Panginoon, ng pagkakataon upang makarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na mga Panginoon ay tuloy mo ito sa aming mga puso at isipan, makita ito sa aming buhay bilang mga anak mo, Panginoon, bilang mga Kristiyano, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, ang gawain ng pagbibigay na Panginoon ay maging tapat kami sa pagbibigay ng aming mga tithes at saka ng offering, Panginoon. Patuloy mo po kami pagpalain, Panginoon, upang matampanan namin, Panginoon, ang isa sa obligasyon namin bilang mga anak ng Panginoon. Ano man po halaga na malilipong, Panginoon, o ay ilisbasan, o ay magamit namin ito sa kalalago ng iyong gawain, Panginoon. Ito po ang aming samong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Kanya
salamat muli sa mga nakasama namin last Wednesday sa ating pong online prayer meeting. Salamat po sa buhay ng mga Sister Arlene at Sister Nicole Francisco at sa iba pang kasama natin. Ang patuloy po natin pinapaalala sa bati sa atin na tayo po ay nagbago na ng ating oras. Bago natin dito sa lito kanina ay alas 10:16 na, pero we are trying our best na tayo magsimula talaga ng alas 10 to 11:30 and dahil 11:30 to 12 ay ating ang Sunday school. So kaya po, yun po nagsimula ng Sunday, bago natin Sunday ay break lang tayo regarding doon sa Sunday school, regarding sa mga tatalakayin. So mamaya po after ng closing prayer benediction, tayo po malinuro po para po sa ating Sunday school. No, at paalala po sa atin, yung ating po mga naundot, ng mga nakailang buwan, na dapat na ating po na makalawahang buwan na meron tayong feeding, at itutuloy na po natin kung darating na September last Saturday. So gagawin na po natin na dahil hindi na po makalawahang buwan. Hindi gagawin na po natin na ito na ganyung quarters ay itutuloy na po natin na gagawin natin po yung monthly. So every last Saturday of the month. So hopefully ay ang kailangan po natin siyempre dyan, yung mga tagapagturo sa mga bata at yung magiging makakasama ni Ate Becky na magluluto at siyempre mag-prepare ng pagkain ng mga bata. So malaman po lang naman sana namin bago dumating yung huling Sabado, hopefully by this coming Sunday malaman namin kung sino sasama ang magigibahagi sapagkat ay aanuhan po natin kayo ng t-shirt. Para po yung magtuturo, kusenta yung mga magiging kabahagi ay yan po. So, kaya malaman natin kung ano ang mga size ninyo. So, yung magtuturo, yung magiging kasama sa mga pagbabahagi sa mga bata, ng kanilang mga kakainin, magluluto, ito ang inyong susuotin. So, kaya kailangan ay pag-abilang tayo ng pangalan natin para mai-order na kagad dyan para pagdating ng ating feeding ay meron tayong uniform. Yan po ay alas 8 lamang hanggang alas 10. So, sino po yung mga pangunahing gagalo sa mga feeding? Siyempre, yung mga, kung meron kayong apo, meron kayong anak, meron kayong pamangkin, yan yung mga pangunahin yung pagagaluhin dito. At yung mga kapitbahay naman, malamang kasi pag nakita, yung mga bata, magyaya at magyaya lang yan. Pero yung pangunahin natin, ay yung muna mga nasa circle ng ating kasama sa church. Yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo. Alam natin pa itong September, kung meron ng 20 yan, dahil yung October, malamang yung 20, magiging 30 na yan. Kasi yaya sa mga bata. Kaya yan po ay every last Saturday lang naman po ng kada buwan. Kaya hopefully ay ma-enjoy po na yan natin, makisama po tayo dyan. Dahil 2 oras lang naman po yun. At siyempre ay pinag-iisipan natin kung ano yung magiging pagkain nila. Na maaaring hindi po natin kailangan dito yung mga payat para sa feeding, kahit po mataba. Siyempre yung pagkain natin, delikado lang din. Baka kasi pag, pani ang bulis, depende yan sa kung ilang bata yung mga kasama natin. Kaya i-adjust din naman natin siyempre yung financial gastos dyan. So, pag-pray po natin yan. Yan po ay last Saturday ng September ang ating pong pagsisimula ng ating pong feeding. So, magpasta lamang po kayo na kayo ay makakabahagi sa feeding na yan para kayo man ay sa pagtuturo sa bata o kayo man ay para sa pagluluto o magiging kabahagi sa paghahanda ng pagkain ng mga bata. So, yan po yung mga ilan na
Paalala sa atin, saka pag-pray po natin yung ating pong nalalabing mga gawain dahil asper dyan po sa ating sa kabilang side. Ang ating po natitira dyan after ng church anniversary, ang ating pong month of November, yan po ay mission month. So meron po na rin dyan na dalawang araw o dalawang linggo na street preaching. And the same time yung November 1 or November 2 ay distribution of tracts. Na maaaring, hindi ko alam kung saan tayo cemetery magbibigay o kung yung daan papunta ng cemetery, tayo tagaan tagal. Pero pag-pray po natin especially yung street preaching. Paghandaan po natin yan. Pag-pray po natin yan dahil hopefully hindi ako mag-iisang tatayo doon sa may pagitan ng ni Ate Arlene Florendo at paakyat ng Richmond. Sana hindi ako mag-isa na akyat doon at hindi ako mag-isa na akyat dito sa may papunta ng Little Tondo. Yung sulok na yun. Hopefully hindi ako ang mag-isang tatayo doon na mag-produce na wala akong kasama. No? Hopefully sana may makasama ako na habang ako ay nag-message, may mga nagbibigay na mga pulyeto o nang babasahin sa bawat mga dumaraan. So, ipag-pray po natin yan. So, tayo po lahat ay tumayo, tayo po mag-iras sa panalangin. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong patuloy na paggawa at pagkilos at pagsama sa amin sa iyo pong gawain. Salamat po sa iyo patuloy na pagpapaalala sa mensahe ng awitin, maging sa mensahe ng pinagkaloob sa amin. Salamat po sa bawat isa na nakasama namin sa bawat pamilya at individual. Salamat po sa mga lahat ng iyong ginawa sa gawain mo pinahingin natin. Hinihingi po namin ang iyong muling pangunguna para matlubay sa magalatipan ng oras sa buong maghapon, maging sa panibagong isang linggo, iyong patakatiwala sa amin. Patuloy po kami samahan at gabayan sa lahat po ng aming gagawin. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagtitipisan ay sumabawat ay sa atin hanggang sa ating makita ng mukhaan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Now and to it, Holy Savior, to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God our Savior, to Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. Give Him the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever. Amen. 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 Maraming po salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Pagpasalamat po nyo. Dahil na po kayo makaupo. Tayo po nagdako na sa ating pong pag-aaral. Ang ating pong pasimula na